Before you sit down, give high five sa katabi mo. Inasaya mayong buntag. Alright, maglingkod na magingsunan. Today is really a good day. Amen? God is good. Ayaw kay sa Lord sa ato ang kinabuhi. Before we start, let's acknowledge the presence sa matagusangan natin ni karon. When we give the Lord a clap of praise sa ato ang mga kauban, sa mga katawpan, kasalamat na sa Ginoo sa atong na-witness, na mga testimony, praise and worship, katong tanan para sa Ginoo. Amen? And I believe there's more in the Lord. And I also acknowledge the presence of our visitors this morning, atong mga bisita, palakpakan natin lang kinukuhin. Second timer, third timer, nasa likod. We welcome you here, in Life Church. We do life together. Kauban yun mi, maayo man o sa dili, mag-uban kita diha sa Ginoo. And of course, walay magduha-duha. Karon nga takna, atong welcome na atong bisita, si Sir Glenn, Kuya Glenn. Ayan. Kauban ni Sister Christel. Ayan. Muli ako mga pamilya dito sa Katiin. Ayan. And ganahan kayo kay, palangga kayo ano nila ba? Before the camp next week, all of you, kabalo na mo nga next week na sila'y pagabuhaton na youth camp, GNYC. And we're so excited because last year pa nakabook na. And ang NDA nag-giveaway, kaya naunahan naman, mauna nga, grabe ka, thankful kay kung ano nila kinabuhi ng kaigsunan. And makita din ako na, hindi ko magyugod ko nila kay, before the camp days, naanagin sila diri, nagsundoon na ba ko? And maybe later on, Kuya Glenn will also invite us. If natay mga panahon, kay gayunan, igsuon, walay posible sa Ginoo, ang lugar walay layo diha sa Ginoo, God will provide. And if we are being challenged, kung sabay ta, mauban ta, why not, go with us next week, starting Tuesday hanggang sa Saturday. Ayan. So, palakpakan na ito, ilang presensya, we welcome you here, and we welcome you to our month series. Sa atong series, karon nga bulan, Hunger for God. Ayan. Definitely, mga kaigsuunan, physically po, kabati ko gamay o I am weak physically. Medyo naluya ko kay gabi, walang kasabot sa akong paminaw. Ay tiguang na kanong saka yung kabuhi na bakit kainit, ganit. Tapos nag-inusara. Tapos I really pray to God na Lord, give me this opportunity again na dili na ko masipyat ni higayon na marong pa siyang atubangan. Physically, nagainit ko, physically sa sulod, but spiritually, I am alive and excited to share the Word of God sa matagusan natin ni karon. And definitely po, I choose not to take breakfast, just to really be filled, to be ready, empowered yun sa pulong sa Ginoo. Literally, mo po na ang ato ang series karon na kung gutom ta diha sa pulong sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, mo kini ang atong buhi nga tinapay. Makadawat kita, makabaton kita kinabuhing adunay katakbawan, satisfaction diha sa presence ni Lord. Buti na lang, wala yun di mo bisipyat karon nga adlaw, naagyon ka diri o dili aksidente, mga igsoon kay, naagyoy giantam si Lord because this morning, this will be the last topic for the series, Hunger for God. Alright, amen? And atong nahisgutan sa mga previous Sundays, sa mga pipila ka Domingo nga nilabay, for us to be hunger, nang gutom kita diha sa pulong sa presensya sa Ginoo, nagasig kita diha kaniya o kamatuoran, righteousness, mga butang na malumtad o mga butang na maayo yun, mga igsuunan. Nakita nato sa mga pipila ka Domingo nga gidala kita sa Ginoo, nga makadiscover kita when it comes about spiritual hungerness. Unang-una, makita nato diha nga aduna tay spirituhanon nga identity. Spiritual identity. And last Sunday, kinsa na last Sunday, Ritas, come on? We are blessed in the Lord, and also we discover nga dili lang ta adunay spiritual identity.
nakita po nato nga aduna tay spiritual inquiry. Alright? And kabalo ko nga sa itong mga niaging na mga adlaw karong semana, kabalo jud ko nga sa inyohan tritanano aduna gyud pag-acknowledge gyud kanunay diha sa ngalan sa Dios na before ta mo buhat sa tanang desisyon sa kinabuhi, kanunay ato gina-comply kay Lord. Gina-inquire nato sa Ginoo, kay gusto nato sa Ginoo na mao gyud ang iyang kabubuton may matuman sa atong kinabuhi. Amen? Naka-inquire na ba lahat? Amen. And this morning, let's be excited because the last one na atong ma-discover when we are hunger, gutom ta diha sa pulong, sa presensya sa Ginoo, no, sa kamatuoran, diha sa iyang grasya, makabaton kita og spiritual infilling. Okay? Usa ka espirituhanon nga pagpuno. Mungutana ako sa inyo diniya, kinsa sa inyo gusto mapuno? Amen. Diha sa Ginoo. Amen. And let's just memorize this key verse, no? Kay mag-end naman ang ato ang series. Let's flash it diha sa screen, Matthew chapter 5 verse 6. So memorize na natin 'yan, okay? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for what? They shall be filled. I-memorize na ito na. Okay? Bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusugon. They shall be filled. We shall be filled. Unsa ang mga kinahanglanon nato aron madawat nato ang spiritual nga pagpuno, ang infilling, no? Nga punon kita diha sa balaang espiritu. You know what? Si Jesus, mga kaigsuunan, wala siya nagkinahanglan o kahimpitan, no? Wala siya nanghinanglan o perfect, no? O total righteousness na kailangan natong i-possess dayon, no? Kailangan nato nga kuhaon dayon, bukos nga pagkamatarong. Wala siya nag-check sa ato ang, or wala siya criteria na kailangan maging perfecto ta sa dihang muduol ta diha kaniya. Wala siya nanghinanglan o posisyon, no, or unsa man ang mga butang nga naa sa ato aliwala diha kaniya. Amen. Ang gusto sa Ginoo lang yun, mga igsunan na gutom ta, uhaw ta. Amen. Aduna tay kagutom, kauhaw nga mangita kaniya. Amen. Ang tinuod ng kagutom diha sa Dios, mga igsunan, magsugon na diha gikan sa sulod nimo. Okay? Ato naiskutan previous Sundays nga dili kita maparehas sa mga Pariseo. Okay? Ang mga Pariseyos, mga kaigsuonan, patay sila sa sulod, apan daw hingpit sila sa gawas ng nabahil. Hello? Sa dihang kita, mga kaigsuonan, when Jesus lived His life o ipakita ang kinabuhi nga adunay makasaysayon nga or significant nga kinabuhi ngadto kanato, gitawag kita sa Dios na adunay kinabuhi nga dapat magpaubos. Amen? Blessed are those who are hunger. Blessed are those who are humble. Blessed are those who are poor. Blessed are those who seek God. Amen ba? Amen? Tingnan mo katapat, you are blessed. Sa dihang ang mga tao, mapinabsanon kita, no, diha sa Dios, ang Dios mutabang kanato, ug ipakusog kaniya kanato, no, ang gahom niya diha pinaagi sa balaang espiritu. Bawat kita sa Dios. Amen. Punon kita sa Ginoo, no, o kita adunay kasing-kasing yun nga nagpakita nga nanghinanglan kita diha kaniya. Ang mga Pariseo, no, the Pharisees, however, are religious people. No, mga relihiyoso kay nga mga tao. And you know what? They are really nag-focus sila o interesado sila sa ilahang pagkamatarong based on their outward appearance. Sa ilang dagway, dili sa ilahang sulod. Are you there? Sila nag-ingon nga sa mga husto nga mga pulong, kuyo din kini sila magstorya. No, kuyo kini sila mubarog at tubangan. Nagsulog ni sila mga husto nga mga sanina, no, dili basta-basta. Kung nagaampo o mga hustog yun nga ampo. No, they are really religious person. Apan sa sulod makaigsuunan, patay. Hindi naman dapat patay. Patay sila. Okay? Kaya dugay na silang nawad-an sa ilang kagutom. Okay? Sa ilang hungerness. Kung ang tanan na nahimo sa ilaha, even silang pagpangalagad, gusto na lang makita, ritual na lang. Okay? Ritual na lang.
Let's just open our Bible in John chapter 7, verse 37 to 39. John 7, 37 to 39. Ingon rin makaigsuunan, sa katapusang adlaw, ang dakong adlaw sa pista, si Jesus mitindog og misikip og nagingon, kung adunay bisan kinsa nga giuhaw, silbi giuhaw, muanhi siya kanako ug moinom. Siya nga nagtuo kanako, ingon nga giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mugula ang mga suba sa buhik nga tubig. Praise God. Apan kini iyahang gipamulong mahitungod sa Espiritu nga pagdawaton ni atong mga nagtuo kaniya. Kay ang balang Espiritu wala pa ihatag, tungod kay si Jesus wala pa mahimaya. So Apostle John tells us, nagsulti ka nato, na sa dihang gibalibaran ni Jesus ang ilahang kumbira, the feast, celebration ba? Pista, no? Ang feast makaigsuunan, celebrated na siya sa feast tabernacle, sa usa ka tabernacle. Kana nga usa ka piyesta, joyous yun na celebration. Isa nakaaten ng piyesta dere? Wala man siguro na sa ako, Kristuano, no? Just like Thanksgiving, sa ako, every Sunday. Think about that picture. Di ba, grabe ka malipayon, no? Nagmaya yun, giving their offering, Thanksgiving, sa Ginoo. And the feast here, mga kapatid, was really a joyous celebration. Dili basta-basta na. Are you there? And ang buhaton sa mga priests, they will take a gold pitcher, no? Sa Manisa, Bisaya ni, bulawan ng mga banga, no? Nga ilang ibubo ni ini sa ilang halaran o ilang ihalad. Okay? Ngano ilang man kaning ihalad sa Ginoo? Because they remember from the past, ilang nahinumduman katong mga panahon nga giuhaw sila, nga naa sila sa kamingawan, ang Dios gyud ang nagtakbo kanila o naghatag og tubig. Amen? So they remember God's providence. They remember God's favor. And this is a kind of celebration na katong mga giuhaw tong una gitakbo sa Ginoo magmaya. Kasi magmaya karon. Kasi nagmaya kanina. Amen? Amen. But here, Jesus asked a question inside of this joyous celebration. Is anyone thirsty? Nangutan na siya, ano na ba'y giuhaw? So ang mga Pharisees had to think, maghuna-huna sila nga di naman ni karon ang panahon para uhawon kita. Hello? Kaya itong una nga giuhaw kita, mo kita mag-celebrate kay gitakbaw na kita sa Dios. Umo kaning rason nga nagpista kita sa tibuok tuig. Okay? So ang si Jesus nangutan na nga giuhaw ba mo? So parang opposite, no? Parang awkward. Tama? Celebration gani kay gitakbaw niya. Nangunta na si Jesus sa ilang insay giuhaw. Hello? Nabang mo diha? But you know what? Si Jesus Christ introduced something new. Something new. Okay? Something new na ay bago nga tugon. Pinaagi sa iyang kinabuhi that in the past, itong unang panahon, ang Ginoo nagtakbo sa silang physical na kauhaw. Are you there? But Jesus is not just feeling them, punon silang physical na bahin, i-provide ang ilang ikinahanglan, but also i-satisfy ni Jesus Christ kung kinsa kanhang mga butong o uhaw na nangita kaniya. Kinsa man na karon dariya. Pipila man sa ato nga nangita yun o gusto yun na punon sa Dios. Spiritual in feeling. Okay? Ang mga tao misulay pagtakbaw sa ato ang mga kagutom. Pagutomon ta, tagbawon ginato atong bisikal. What's your favorite food? Share sa inyong katabang. Kasi paborito ng pagkaon. Okay? Ang iba dito, hindi na satisfy sa 1 rice, 2 rice. Gusto natin unlimited rice. Okay? Kaya nga itong physical, the more na mukaon, the more na mangita o pagkaon. No? Amen ba? So, kita mo sulay kita gusto tagbawan na atong kagutom. No? Ay kung uhawon kita, no? Mangita gyud ta mga butang na ilimnon nga mapusok gyud ta. Men tubig. Right? Mulihok gyud dayon ta. As we said last Sunday, if we are hunger, saman, hurry. Be hurry. Kauna dayon. Amen? Tunna dayon, inuma dayon. It's the same way also sa itong spiritual living. O kita gigutom, huwag kayo dugay-dugayan. Kailangan punon nato ni, no? Punon nato ni nga kinabuhi diha sa presensya sa Dios.
Unsang giingon ni Kristo, He explained, "Come to me, duol ka nako, anhi ka nako, gikan sa iyong kahinalapnan nga pagkatao, muagas ang suba sa tubig." Unsay gusto ana? There's such things as overflowing. No, sa pagpangalaga nato sa Ginoo, I definitely believe, mga kapatid, na dili lang yun ta punon sa Ginoo. Dili lang yun ta, we are not just called blessed, kundi gusto yun ni Lord na umaataw, overflow. Mag-overflow yun ta sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Amen? Paano man ni? Kung saan man nato ni madawat, no? Through the Holy Spirit. Sabihin sa katabi mo, Holy Spirit, wala nang iba. Wala tayo na ipangitahon pa. The Holy Spirit will fill us. Pununta sa balaang Espiritu. And Jesus says, nagingon siya kanato, aduna siya dako kayo nga imbitasyon, mga kaigsuunan, if you are thirsty, come to me. Duol anhin kanako. Kaya ang desire sa Ginoo sa ato ang mga kapatid, He wants to fill everyone. Gusto niya mapununta diha sa balaang Espiritu. Amen? Ug puno kita sa balaang Espiritu, kana magwagtang sa tanang babag sa atong pagpangalagad diha kaniya. Let's open our Bible in Acts 2 verse 18. Acts chapter 2 verse 18. Sabi dito, "Ug bisan pa sa akong mga sulugoon nga lalaki, ug akong mga sulugoon nga babayi, akong ibubo ang ako ang Espiritu ni anang mga adlaw." Hello? The Holy Spirit will fill us. No? Natay ginatawag na kung hunger ta, aduna tay kagutom, kauhaw diha kaniya, punon kita sa Ginoo. There's spiritual infilling, mga kapatid. And you know what? Kung punon kita sa balaang Espiritu, ang Holy Spirit po maghatag po ka nato o dako kaayo nga pagsabot kung unsa ang kahimtang nato na makita dito sa langit. Amen? He will give us the insight to how heaven will be. And also Ephesians 1:13-14. Ingon din yung mga kaigsuunan, diha kaniya, simbe, diha kay Lord, diha kaniya kamo usab misalig, human kamo makadungog sa pulong sa kamatuoran, ang maayong balita nga sa inyong kaluwasan, nga diha kaniya usab, sa dihang kamo mituo, kamo gisilyuhan na uban sa balaang Espiritu sa saan. Amen? We are blessed. You know what? God sealed us. Gisilyuhan kita sa balaang Espiritu. And verse 14 says, nga mao ang pagsalig sa atong panulundon hangtod sa pagtubos sa gipalit nga panag-iya. So kita atong kinabuhi pinag-iyahan na diha sa Ginoo. O kanina kinabuhi dili ni imo, dili ni atua. Wala na kita kaugalingon nga pagpili o pagbuot kay Lord na tanan. Amen ba? Aduna na ni nga kinabuhi nga pagtugyan, pagsalig kaniya, isip nga manununod diha no sa ato ang Ginoo. Kay gipinag-iyahan na ni nga kinabuhi. O kinsa ang tag-iyaan ni ang Dios na nagluwas kanimo. Ang Dios na naghatag kanimo og kinabuhing walay katapusan. So, ang imo ang kinabuhi karon panag-iyahan. Okay? Nanong gipanag-iyahan man na ang imong kinabuhi alang sa pagdayeg sa iyang himaya. Pwede mo na ito palakpakan si Lord, anak. No? Gipanag-iyahan na para kana ang kinabuhi maghatag og himaya, pagdayeg diha sa Ginoo. That's why the Holy Spirit will continue to fill us with His love. Because the purpose is that kana nga kasing-kasing, kana nga kinabuhi, gamiton sa kahimayaan sa Dios. Amen? I want you to know, church, na ang balaang Espiritu is the down payment of the inheritance we will receive when we get to heaven. Sa diyang kita mubarog sa atubangan, sa diyang ma-encounter nato, ma-experience nato ang plano o giandam sa Dios sa atong kinabuhi, ang balaang Espiritu nga nakikuyog ka nato karon, nakikuban ka nato karon, nga naa kanimo karon, naa sa atong taliwala, naa sa bisan asa, will give us the insight unsa ang taste of heaven, unsa ang naa sa langit. Amen?
And the Bible says, blessed are those who are pure in heart. Amen? Katong adunay putli nga kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Amen? Mauna kung puno kita, when we are filled with the Holy Spirit, ma-experience nato ng usa man ang naa sa langit. Biskag naa pa ta diri sa kalibutan. Biskag naa pa ta dinhi sa yuta. Are you familiar with that song, Langit ang aking nadarama? Amen? That song entitled Langit. Diba? It's so good to express another word. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Isa ka malawani nga kanta. Praise the Lord. Because we get to heaven. Sometimes, dili lang nato hulaton na ang kingdom works, ang kingdom sa Ginoo naara dito Amen? We understand na Sunday that the kingdom has come when the Lord intervenes sa ato ang kinabuhi. Amen? Ang kingdom, ang gingharian, naana dariya, naana sa imuha, when the Lord enters in your life. Amen ba? So, mauna nga, nindot kaayo nga, dili lang nato sa langit, ma-experience ang langit. Amen? Samtang kita nagkinabuhi diri sa kalibutan, puno kagubot, confusion, dunay mga katalagman, worriness, daghan kaya itong makita, pero kitagaan ta sa Ginoo garantiya na pinaagi sa Holy Spirit, mo kini ang magiya ka nato, na mabati gid nato ang langit. Amen? Siya naghatag ka nato, gikan sa pagtubos ka nato. Are you there? O kita gisilyuhan, ina matapad gipatikan. Gisilyuhan na kita. O wala na espiritu nga gipili sa Ginoo, gipili niya, o gipatikan niya, gisild niya nga mulukso pa, muhawa pa. Right? Amen? Murag, gusto na ba ito? Right? Wala na yung Holy Spirit nga mawa, utugpa, mulakaw. Amen ba? When the Lord chosen us and when God isilyuhan kita sa balang Espiritu, hili na ni mawa. Amen? This is forever. Ito yung sinasabi ng mga kabataan unan nga, may forever talaga kay Lord. Amen ba? And you know what? The Bible says, kani nga nag-sealed ka nato, the Holy Spirit nga, dili na mawala ka nato, will be our helper. O kani magtabang sa atua. Mo kani nakikuban ka nato, this is our helper. Mo kani mag-guide ka nato. Amen? If you need assistance, kung di na nato kaya, ay ang helper mo, yung matabang nato, magpalahot tayo dun sa matag-adlaw. Amen ba? Labi na ang mga butang nga dili ginato kaya buhaton sa ato ang kabugi. Labi na ang pagbag-o sa ato ang kinabuhi o kasing-kasing. Walay lain na makapaputli ka nato kundi ang Dios lang. O pinaagi sa balang Espiritu, our guide, our helper, every day po kanunay taniya kinasanctify. Kanunay na ginabag-o sa Ginoo, ginahinluan sa Ginoo diha sa iyahang himaya. Lampakan nato si Lord, Ana. This is really kanang sobra pa sa special na gift na gihatag ni Lord sa ato, no? So when it comes about the Holy Spirit, mga kapatid, no, here, no, there's no such thing, or wala mga butang nga kanunay nato na sige kabalakan. Hindi kanunay si kabalaka. Hindi man yung katapat, ay mga kabalaka na ganina, hindi si kabalaka. Okay? There's only hurry. Kung saan to gani, magdalita. Sa mga tao, magigutom yun, na kanunay punon. Gusto punon. If you are hungry, hurry. Pero walay worry. It is a worry. And even the Bible says 365 times po ulit to, fear not, for I am with you. Amen? Tinaw ba na sa tuwa? Laro ba kayo na sa tuwa? Nga dili yung taangay na mahadlok, kaya na ang Holy Spirit nga mag-guide sa tuwa? Ang di naka-experience ana ang walang Holy Spirit. Pero kung may Holy Spirit, alam ito. Kabalog yun, di kita mabalaka, kabalog kita asa tanan. Asa padulong tanan. That's why the Bible says, blessed are those who are hunger in spirit, for they shall be filled. Asa magtapunon sa Ginoo? Sa tanang bahin, mga kaisunan. Dili lang yung one part, dili lang yung ministry nimo, dili lang yung ginabuhat kanon sa tanang bahin. Biskag sa imong mga kaluyahon. Amen ba?
Bisan sa magutang kung asa ka agresibo, punon yun ka sa Ginoo sa tanang bahin when it comes about righteousness. Kasi si Lord always right. Amen? Hindi lahat ng ginagawa natin right sa ayang natubangan. Unang kanunay, ginaas na to si Lord. Kaya basin sa kadagan nga itong ginabuhat, tama ba na sa iya, ha? That's why we seek righteousness. Amen ba? Kaya gusto sa Ginoo nga sa tanang bahin sa imong ginabuhi, right, yun na, perminte. Amen? And that's why here comes the infilling of the Holy Spirit. Inatapunoon ka sa Balang Espiritu. The Christian theology refers to the believers na kaning infilling of the Holy Spirit magpadayon ni. Inam dapat padayon. Wala kang nito itong mga panahon or tapna nga nadawat ni mo siya niya karon nahubas na. Right? Dili itong mga panahon nga you are so katong panahigayuna nga grabe pa kayong pagpangalagan sa Ginoo niya karon nahubas na niya karon asa naman ba ang Espiritu? No? Naman ka, wala na mo nabati. Right? Natay mga anak ng pagbati. Yung sa'yo makarelate. Ang infilling sa Holy Spirit nato, sa ato ang mga kapatid, the Christian theology refers to a believers na magpadayon o surrender diha kay Lord. Punon ka sa Ginoo kung ikaw magpadayon o surrender diha kay Lord kung imong i-allow nga siya na ang in control o adunay dako nga influence ay ang Holy Spirit nga mag-enable sa imo nga i-empower ka sa tanang aspeto. Kung magpadayon ka, inem ka padayon ka. Lakasan mo, isa pa padayon ka. Amen? So, kung dili ka magpadayon, kabalo na ta. Pero kung magpadayon ka pag-surrender sa imong kinabuhi sa Ginoo, kanunay gud kang punon diha sa balaang Espiritu. Amen? Ug ang Holy Spirit ang iyang influence sa ato adunay bunga. Magbunga ni gugma, magbunga ni kalipay, magbunga ni patience, gentleness, and self-control. How would you like that? Sa may di ganahan, anak? Amen? So, katong distinct na initial indwelling sa Holy Spirit, katong conversion na to ba, sa dihan kita ninawat kaniya, no? Distinct to siya. Mo nagyud to. Amen? Nagdwell na siya sa atong heart, sa atong kinabuhi. Amen, mga Kristohanon? So, di na mawa, no? Upon that conversion. Pero ang pagpuno sa Espiritu Santo, magpadayon. I will say, magpadayon nito mga panahon, hindi mo siyang ginawat, magpadayon karon hangtod sa hangtod. O magpadayon ka, mag-surrender diha sa control sa Holy Spirit. Amen ba? Kasi gusto, anak, ang Balang Espiritu maghatag sa atong igo na takos o gahom. Amen? Sa sinuganan na nagpuyo siya ka nato, human sa iyang pagkabig ka nato, hangtod karon magpadayon gihapon ang Balaang Espiritu na ayohon ka, tandugon ka, punon ka, o pag-ausamon ka. Sa imong pagpadayon diha sa iya. Surrender under the control and influence of the Holy Spirit. Muna ako ang encouragement sa atong tanan karon. Makita nato nga adunay kalahian, no? May kalahian, no? Sa tatong una o karon kasi makaingon. Kay ako kay ng pangangamba nga nagdugay na ta diha sa Ginoo pagpangalagan nga wa gyud kalahian, dili na pwede. Kaya ang Holy Spirit grabe ka trabahoso nga Ginoo. Dili gyud siya iba sa ato nga tamadon tawa tay sweldo. Pero ang Holy Spirit, no? Naaman kay gibuhat o wala, dili gyud mag-change ang iyang power, ang iyang pamuhat sa ato. Trabahoso gyud siya. Sa mga panahon nga nasikyan ta, panahon nga dili maayo ta sa tubangan niya, may nga na Holy Spirit. Dili na lang, may nagyud kinay Holy Spirit. Amen? Kay dili gyud ta ma-reconcile balik kung wala gyud ni nga kanunay nga nagahuyon ka nato diha sa Ginoo. Amen? O kung gusto ka punon kanunay, kinsay gusto punon sa Ginoo, come and surrender. Duol og surrender na. That's the only way, mga kaigsunan. Basta wala nilain, as simple as that. Duol og isurrender na tanan sa Ginoo. Dili dapat sa imuhang kapusok na. You need to be weak. You need to humble yourself para punon diha sa Ginoo. Amen?
So here's more detailed explanation about indwelling and infilling. Ang pagpuyo sa balay o pagpuno, say will be indwelling. When we say indwelling, pagpuyo. Infilling, pagpuno. After our conversion, aduna ang indwelling. Amen? So ang indwelling, ang kaling pagpuyo sa Banal Espiritu, ang word na indwelling, mga kaigsunan, it refers to the Holy Spirit nagtumong sa pagpuyo sa Banal Espiritu sa kinabuhi, sa usa ka magtutuo. Kasi magtutuo karon sa panahon sa kaluwasan, usa to kahigayon nga nahitabo sa iya nga nausap na gid siya ug mao na gid na. Amen? Ang ikaduha, ang pagpuno is ongoing process. Right now, tomorrow, the next day, the next week, the next month, the next year. Kanunay na, ongoing process na. Grabe no? Muna makaingon ko, sa katapat di mo, grabe pagproseso sa Holy Spirit, anak. Grabe nagbatasan. Grabe nag mga kinaiya. Kung ingon lang yung tanong, kumubalik lang yung tungking sa kutong una. Nabi tayo mga na words, no? Kung wala yung pagpugong, no? Kung ako lang yung ipatikad ako ang pagkagarbuso, ako ang pagka-ingan-ani, kaya ko, honest ko. Iba natin mga anak masahay, dagan din kayo ma-discourage, dagan din kayo ma-stumble. Pero grabe ang proseso sa Holy Spirit, no? Lagi pagpugong. Amen? No? It is ongoing process. So, ongoing punta. Ang atong pagpangalan kay Lord, si Apostle Paul, is a journey. No? Kailangan nga nagadagan ta sa lumba aning kinabuhi. So, ibig sabihin, wala yung mga tao, wala yung mga believers na magpundog yun sa iyang posisyon karon, sa iyang sitwasyon karon. Kailangan yun nga ongoing. Padayon. Ang ba, nagpadayon pero wala nilakaw. Nagpadayon pero wala nidundot. Nagpadayon pero nihunong. Pwede man nagpadayon, no? Nagikapoy. Right? Pwede magpadayon nga wala na nauyon. Pero kanyang pagpadayon is ang pag-render sa itong life under sa guidance o sa gahong sa Holy Spirit. Mapunon niya ang atong life kung mag-lead ni spiritual strength and effectiveness. Kaning klaro gid ba? Makita jud gani ang kalig-on o pagka-epektibo nimo nga tao. Amen? Isa gusto ana. Your life will be kanang effective gid ba? Kanang aduna gyud influence, impact. So, mangutan ta karon nga hapon ta. Kung unsa man paagi kini nga mahitabo. Sa asa man kini pwede nga, sa asa man ni nga mahitabo. No? In what way kani nga mahitabo? Ang infilling, okay, mahitabo ni siya kung ang matag usa ka nato conscious ta o pilion nato o we will choose to yield nga kinabuhi ni nga kinabuhi under the guidance of the Holy Spirit nga magsikta kanunay sa iya guidance, power in all areas of our life. Amen? Write this down, flash it on screen. It's a daily process of submission, prayer, and obedience to God's Word. Ayaw pag-expect na punon ka sa Ginoo kung wala kay submission sa Ginoo. So, kailangan tanggalon o wagtangon ng pag-rebellious nato ng mga anak sa Ginoo. Kana ganing matinumanon ta, kana ganing kanang tanang decision ato-atoa. See? Why this life is miserable? Anong kaning life is parang may kulang? Not because the Holy Spirit is wala. Amen? But maybe we are lack of submission. Padayon ba itong submission sa Ginoo? Hello? How about our prayer to God? Huh? It's not easy to conduct prayer meeting again because all of us, dari ato mga young people is so kuan na kanang lagyo ta kayo. No? And also we are conducting virtual sometimes meeting ng anak kaya na lang ato ma-reach out ang matang usa. But how about if ikaw na lang usa? Kamusta man ang atong prayer life? Mahinay na. Kamusta atong pag-obey sa pulong sa Ginoo? Actually, ang imong pagsimba diri, pag-obey man nimo na kay Lord, dili man na pag-obey sa leader nimo. Amen. Ang imong pagpangalagad o ang imong pag-commit sa imong life kay Lord is really your obedience to God's Word. Not our word. Because everything that comes, that come past, no? O tanan nga mga butang nga nigawas sa ato ang mga baba diri nagmula sa atong baba diri gikan kana sa pulong sa Dios. Amen.
So kini maoy imong adlaw-adlawon. Kani nga proseso na adunay pagpasako, pagampo o pagka masilugtanon sa pulong sa Dios dira kapunon sa balaang espiritu. Dili sa mga tulak-tulak, dili sa mga huyop-huyop, dili sa imuhang mga kabarang-barang, patanaw-tanaw sa mga palad nga babana dire, nag-encounter na yan. Ama, dili sa mga life na nagatuog swerte, no? Totoo mga lucky charm, amen? Ato mga propeta, apostol, napabay apostol taron na wala naman. Tama? Apostoles, mga prophet nga masa ka dahunogon, nga paghuman i-anoint, nga tapos magligid-ligid, nga mulupad. Diha bata mapuno? Ikapila man ka na tumba tunguna. Yan ay nahitabo. There's one time, no, nag-appeal mi ana, grabe kayo, no, I am invited sa charismatic, kabalo man dita ng charismatic, no, nga church, no, usahay, pwede punta ba, gamay lang nga charisma sa atuang, kanang grace, ganing, murag kita, gabi kita pagtulunan, mga Southern Baptist, pero murag wala yung charisma when it comes about the Holy Spirit, ugap kayo, no, murag, pag magwalik, magmantay pa ka, ganay malik, yung anak ta kanunay ba, no? Mga kwan, malik man to yung word, malik to yung, sino to English, sino to Bisaya, di man to mo yung Greek, yung anak kita kanunay is Bisaya. Murag buwan kailangan na ito maging charismatic gamay. Kaya mga charismatic, there's one time i-invite ko, no? Ang prayer kay Pastor will conduct a prayer for the church. And I pray for the church. A simple prayer. Akong prayer lang na, Lord, i-bless ni nga, kani nga simbahan, Lord, i-bless ang mga leaders. Panginoon ako, in the name of Jesus, nangatumba na sila. Sabi man to, kung yung power na, naman na sa ato na, power! Power na testimony, power ng life ni Jeremy. Wala ba? No, power. Kung na itong mga, itong musaya, itong mga, kuan ba nga, power na siya. No, hindi ka pala mawali, may power na. Kanang hinay mo ampo, ay power na. Kanang ampo, kanang magkatulgon ka, na gani, yan na pa yung mga ampo nga, saksak lang sa plata ba? Marag madumot pero kabantay ka na. Kabantay ko na. There's one time ang circle. May kisa rin ampo ba? Saan na pisik-pisik na rin? No? Overflowing. No? Balik na sa storya. Pag-ampo na ko nakaligid sila. Nang wala naligid niya. Naluwi ko sa tiguang kay hapla gid siya. Nuwi nagsalot niya. Niya pandungan pa man na. Wala man po niya. Kay if you are invited sa anak na mga church, yan na konsepto, sa may buhaton mo, manaway ka. Ikaw naman ka, ginan sa Ginoo, to preach the gospel. So, mag-preach ka. Amen? Eh, wala ko kabalungan, tumba na, yan ang irit ng tanan. The back of my mind, sa talaga, pray ko, Lord, gusto naman to, Lord. Gusto naman to kaganganan, gusto naman to nga akong giingon. Kaya sa church, kapila naman kong giingon sa church, na mga langgad mo, wag may mangirin. Sa church, maingon ko nga mag-ampo mo, wag may maduaw. Pero kato, naingon lang ko nga, bless this church, bless this leaders, nakatumba naman at grabe ang infilling. Ba? Hello? Ba mo diya? No? Kato mga times, di kapila ng taan ba? Natay mga, mga ito pa dito, damo kayo, we will give our offering, everything for the bishop, pastors, for us to be infilled by the Holy Spirit. There's nothing wrong sa itong mga pastors and leaders, pero dili na mao imong sumbanan. Amen? Ang Diyos, inyong matapat ang Ginoo ra gyud. Sumuunang ipadayon imong process sa pag-submit sa iya sa imong prayer and obedience sa pulong sa Ginoo. Pagpasakop ra gud. Pag-ampo o pag-obey sa iyang word. Amen? There are biblical bases nga kung i-show niya sa Spain, nga di anong tayo panahon, iyon na lang ang screenshot. Kung ramutuog yun mo. No? Butang nga ito diha. There are biblical bases about infilling of the Holy Spirit. Sa dihin nyo na sa iyong panimalay, para kamubod, makabatid, tumog pangurog. Amen? Kaya kung basahon ni mo ni, amen. I tell you, grabe, this is really the work of the Holy Spirit. Punpunta niya, amen? O ingon sa Luke 5:26, ang mga disciples are not filled with fear. Na wala lagi na kahadlok na. Amen? Because controlled na by the Holy Spirit. Ingon sa Ephesians 5:18, puno kamo sa Espiritu. Lucas 5:26, ang mga tinunan, napuno.
diha sa Espiritu, dili sa kahadlok. Amen? Look at Acts 1:8. If you receive the power, no, kaning gahom, when the Holy Spirit comes on you, okay? Kung ang Holy Spirit na He dwell in us, on us. Sa ato, busog na ko, ay pamahaw, no? Praise the Lord. Amen? So, ibig sabihin, naananay gahom. Ang mga gahom, dili ng mga gahom-gahom. Gahom sa, kung saan? Sa pagkabalaan. Gahom sa pagkamatinumanon, diya sa Ginoo. Amen? Gahom sa pagpadayon ng mga lagan na adunay, serbisyong tinud-anay, lupig pa sa gobernohan. Amen? You will receive that power. So when the Holy Spirit dwells in you, where's the power? Asa naman to? Itong work ni Lord sa imo, naa ba? Naa makiksuunan. Eh kaya siguro may mga moments sa life natin na parang patay pero meron. Parang wala pero meron. Parang kulang pero meron talaga. Inamatapad na yun. Maybe there's no daily process. Submit to God in prayer and obedience to God. Nabatay na learn karon nga punta? Unang usahay no makiksunan, dili ta empowered to do the kingdom works. Anong dili gyud ta kanang naay gahom ba katapos kabugi nga mga lagad sa Ginoo o magbuhat sa mga bulahaton? Maybe the question is that you are not filled by the Holy Spirit. Dili ka puno sa Balang Espiritu. So ayaw katingala nga naay serbisyo. Amen? Ayaw pagkatingala nga dili ka kapangalag. Ayaw katingala nga nano dili nga murag dagag na laglag. Ngano man, we are not filled by the Holy Spirit. Total submission, mga kapatid, prayer and obedience to God. This what happens to us kun-un taniya kung kita magpadayon sa pagtuon o pangita sa iyahang kamatuoran. Palakpakan nato si Lord. Before I end this morning, what are the benefits of infilling? Ano ba yung sa nadawat nato kung kun-un kita sa Ginoo? Amen? The Holy Spirit will empower us. Mo na pinaka-una nga makita din nato. I-empower ka ni Lord. Mo day na, no? Nga, usahay ka ng sa itong pagpangalaga, tingala ka, ikapoy na ka, matingala ka nga physically or na mga points sa itong life na physically you are attached sa mga sa community, sa mong trabaho. Pero kung matingala ka, pag nanadjud ka sa balay alampuanan, pag nanadjud ka sa ministry, dilaab ka. Ano man to? Anong able manggihapon ka to work? Able manggihapon ka to witness sa mga believers, even karon na mag-fellowship ta because of the empowering of the Holy Spirit. Amen. Na ay gahom ang Balang Espiritu. O kana magpakusog sa imo nga ningon si Jesus, dili tinapay ang makabusog kaninyo, kundi ang lawas nako. Ang akong kinabuhi makahatag sa inyo tinuod nga katagbawan. Palakpakan nato si Lord. Kung sa katangdagan, diha kaniya. Asa man ta kutumon, diha kaniya. Inang matapad magpapuno ka diha sa Ginoo. Alright? Amen? And what is the benefit of infilling? Sa kundi na makita nato, no, mag-produce ni of spirit and love. Galatians 5:22. Mo lagi na, no? Ngayon din the gift of the Holy Spirit is dili are because love speaks diri mga kapatid. Love is Jesus. Amen? In short, if there's love, if there's Holy Spirit, then there's joy. Asa naman ang joy sa mong katapan? Yan. Pastor, hindi ko na medyo struggle ko karon, pero na may peace. Amen? Kung na Holy Spirit na may kalinaw. Amen ba? Kung na yung kalinaw, tinaw yun. Makita dyan na sa imong panabot, sa imong palibot, sa imong kaugalingon, sa imong panagway, makita yun na yung kalinaw. Amen? So pamana, if there's love, if there's Jesus, if there's Holy Spirit, it produces kindness, pagkabuutan, goodness, faithfulness, tanawa. Minsan gusto maging matinod-anon kay Lord, float lang dahil na, resolve lang dahil na sa Holy Spirit. Amen? Ang kanang pagiging matinod-anon sa pagpangalaga, di nato na kaya. We cannot remain faithful. Amen? We cannot, dili magalit tayo magamit. Dili yun makaigsunan. But why there's faithfulness? Because of
Jesus because of the Holy Spirit. And here comes gentleness and self-control. Lami na kayo mamalikas. Kung nakalimot ka, isa sa malika. Kalimot ko, Lord. No? Kung sa iyo, paano pa-bless. Alam ka. Amen? Ano yung mga times na lamig, nakipit ko sa mong anak. Pero mo na nakita na he was wonderfully made by God. No? Hindi na lang. Amen ba? Doon na rin kalumo, at doon na pagpugong na sa kaugalingon na, no kayo mag-give up, Lord, daga na kayo napandulan. No? Mo gini na itong mga statement, kung dili kang yun, ikaw, Lord. Kung wala lang yun ka, Lord, wala yun ko dari, Lord. Nabatay mo na, anak? Amen? Palakpakan na ito si Lord. And you know what? If there's a fruit of the Holy Spirit, ano na yung manifestation sa gift of the Holy Spirit? Makita ba? Mag-manifest siya sa atua. O kung sa ang manifestation sa Holy Spirit sa atua, ang mga believers will serve God effectively. Ayan. Kung mag-manifest ang gift ni Lord sa atua, amen? Amen. No, ang gift, dili man na para taguan. Ihatag sa imo para makita. Para igamit. Now, if there's a manifestation of the Holy Spirit sa imong life, yun, makaisuunan, i-enable as a believer to serve God effectively. Kanang epektibo ka ba nga pagiging leader? Epektibo ka nga pagiging disciple? Epektibo ka nga maging pastor? Effective ka sa tanan nga ginabuhat nimo kay naman because of the enabling of the Holy Spirit. Muna yung manifestation. Kasi gusto maging effective na rin. Nang isa ka disciple gani nga, grabe ka effective. May mo lang gani mag-ampo ta, mangurog na ka. No? Manangyaw ta, madasig na dayon ka. Anak ba, no? Effective kayo. Simple words, pero nagnakay. This really force ba, nga nag-push sa imo nga, na-challenge ka, and you are so inspired na, I wanna be like that. Right? Amen? Gusto ko maparehas anak niya, oh? Walay tiil, walay kamot. Amen? Maglisod og litok og S kay F. Pero gawali sa tubangan. Grabe man na. Amen? Grabe kita ka spontaneous, no? We are not working and serving God effectively. Pero nga nabuhat man na. The manifestation of the Holy Spirit. And that's the reason na nung naayong mga times sa itong life na di ita effective. Amen? But if you want to be effective, please, padayon sa process. Submit to God, pray, and obey to God's word. Are you all blessed? Amen. Palakpakan na ito si Lord. In my conclusion, everyone is blessed. Sige, pangitag di mga katao, kaya niya sa mga katapat, you are blessed. That's our spiritual identity. May an hunger and righteousness, kitang tanan, ma-feel, puno. Di lang ako, di lang ikaw, kitang tanan. Physically, food is so important. Amen? Spiritual food is more than important. Mas labaw pa. Kung hungry ta, kung gutom kita diha sa Dios, kita o sa tumakita, utubog yun ta diha sa Ginoo. Amen? When I am hungry, pangitawon yun ako tanan. Gusto na ko kaunon. Nagka-crave yun ka. And when I am thirsty, I will do anything just to take that glass of cold water. Kabalo na sila tanan, ganahan ikubog na ng tubig. Singer man si Kuya Glenn, pakantawan na ito. No, dili ko mapagaw bugnaw, mapagaw na kung walay tulog. Ganahan kong bugnaw, magawas na nato ang vibrato diha. Anak ba, no? I really want cold water. So God is saying, just like that, if we are really hungry, kung gigutom na yun ka, no? We will have this, tanan, makuha na ito na. Sa dihang pagdoon na ito sa iya, punon ta niya, og magtubo ka sa Ginoo. This is my question, church. Are we hungry enough to God? Igutom magyud kita diha sa Ginoo. Unang pangutana, usa kini. Kinsay gusto mo tubo diha sa Ginoo? Yang pangutana, unsa ka ka-hungry diha sa Ginoo? And when you are hunger and thirst for righteousness, you shall be filled. Are you hungry enough to God to fast? Prayer and fast? Ngayon din nag-cheat-chat ka. Nag-cheat. No, nami mga cheat, no, lang binatabi na wala libuhat. No, nami 21 days challenge for this month, and if you want to be appeal ani, no, sabay tawa pa kami nagsugod, gina-practice pa na mo ang physical na bahin, no, and nami 21 days prayer and fast. Na palakpakan na to si Lord, anak.
Fast tayo na mong katapat, no? Dili tayo tungod kay nag-zumba na mayat. Pero kumikinang ang aura kasi presence of God inside. Amen. Are we hungry enough to God to fast? Are we hungry enough for His will to pray? No? Gutom ba kita sa pag-awit, sa pagsimba, hangtod sa makasunod kita diyak sa iyang presensya? Once we are in the presence of God, ug usahay matagdaw na ta, tama na, pero sa tuwa karon kabalo kita nga uhaw kita, mahinanglan kita kay Lord. Si Moses nang kaigsunan, let's be challenged, nga naman, he cried out to the Lord, nihilak din siya. Unsay ang gingon kay Lord, Lord, please show me your glory. Ipakita ka nako ang imong himaya. Kabalo ka, unsay nahitabo? Nilamay ang presensya sa Dios. Wala pa niya nakita ang lagway sa Diyos sa kahayag sa himaya sa Ginoo. Grabe kay di na niya makita kay hayag kaayo. Kasi gusto makita anak. Grabe hayag kay di ka kita. Pagnaog niya sa Mount Sinai, na-notice tanan sa palibot niya nga nagkasidak-siklak ng iyang dagway. Punok sa himaya sa presensya sa Ginoo. Because he desire, hunger kay sa Lord, please show me your glory. O ipakita yun sa Ginoo. Kabalo ba mo? It was just a glimpse of the glory. Pisik lang, gamay lang ito nga himaya pa. Wala pa yun itong literally na yun. Kaya kung literal yun, malanay yun ang tanan. Naba mo diha? Amen? A glimpse of His glory. O iya na, kung nakita na sa iya, kaya naman, he really desperate, cry out sa Ginoo, Lord, please show me your glory. Nabay nga na nga prayer karon. Gusto ba nato na? Gusto ba nato ang himaya sa Ginoo, makita ka nato? Amen? Si Elijah was so hungry. Gutom kayo siya. He wouldn't leave Elijah's side until he received, hangtod, ulan niya gibiyaan, hangtod sa nadawat niya, katong mantel. No? Ang mantel na ay supernatural power dito sa pagpanakop ug labaw nga makagdahom ug ipakita sa Ginoo dito nga mao to ang dahom sa iyahang himaya. Daniel was so hungry kasi kila kay Daniel dinhi. He prayed even to God. He was so hunger and thirst. Sa diyang gigutom siya, nag-ampo siya, biskag naa siya dito sa langop sa mga leon. Amen? Wala gani ka gilangop. Ito lang gani ka sa kwarto. Amen? Naba mo diya? He was so hungry to God. Kung nakita nato na, there's victory. Amen ba? Katong 120 na mga tao sa upper room. Okay? Sa upper room, they were so hungry. Gutom kay sila. Kung naghulat sila for 10 days until suddenly i-pour out sa Ginoo yung balaang espiritu ngadto dito. And they are all satisfied. Amen ba? Kailangan ba ba musaka dito para punta? Amen? Dili na. He is everywhere. He is right here. He is right there. The question is that, are you hungry? Are you hungry enough to surrender? This is my challenge for us today. Hungry pastor will pray. Ang mga bigutom na mga pastor mo ampo, fast to seek God, the right message na iyang i-share kanunay sa iyang church. Amen? Hungry deacons, kasi mga deacons sa church, mga leaders sa church, president, hungry deacons will follow the same thing of what pastors did. They will also pray, they will also fast, they will also seek God. Magpili sila, magdahin sila panahon para adunay sakto nga mensahe nga ipadala sa mga katawan. Amen ba? Hungry deacons and leader will fast to seek God for help. Kung di na ito kaya sa church kung sa itong buhaton, asa ta mag-seek? Asa ta magita? Kay Lord. Kasi mga hungry church dire, mga members sa church, amen, hungry members will have people na kung ginaunsa ang mahitabo sa ato, whatever it takes, as long as it takes, kailangan maging steady ta in tough times. Kung lisod na gani kayo, shaking na ang kinabuhi, please, steady. Pabilin sa presensya sa Ginoo. Kung makita ninyo nga maayo ang church, maayo. Pero kung na mga butang na ninyo makita na maayo, magpadayon ka sa Ginoo. Amen? Kaya si Lord, itest na din lang sa good times, but definitely sa tough times. Saan ba natin makikita yung mga members na kahit sa tough times nandun pa rin?
Amen? Kasi mga husband rin, taas kamon, di pa ganit ko, pero taas na ko. Taas kamon sa mga hungry husband, no? Ang gigutom na mga bana mag-ampo uban sa iyahang asawa. Kaya nga naman, siya ang mugiya kaniya diha sa mga dalan sa Dios, Bisaya na dyan no? Nga magdasig na siya kaniyang sa iyang partner sa usa ka espirituhanon na pag-usbang. This is your responsibility as a husband. Amen? Ang mga gigutom na asawa, taas kamon, hungry wives, ang mga gigutom na mga asawa, mag-ampo alang sa ilang bana. Kung di nakakasagot, i-ampo imong bana. Ngano i-ampo man nato sila, na musunod sila sa iyakang kasubuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? So, mura ginato mabuhat, dili man ta ka overtake sa ilaha, sa ilang leadership, but all we have to do is to kneel down our knees and pray. Nga na ba nga itong mga asawa dire? Murag si Ate Manet naman lagi ni Idol. Murag si Ate Manet yuda naman. Asa naman ang atong mga asawa dire? Amen? Dili mo kuna lang ay asawa. Amen? Hungry parents. Kisa ng hungry parents dire. Ang mga gutom na mga ginikanan, magmatuto sa iyang mga anak na dili lamang makabaton o mas maayong kinabuhi sa material na gamit, sa material na butang. Ayaw si palitin mong mga batag, mga ilokiti, mga biskangon sa niya, mga palamuti, bata pa gani, nag-eyebrow na, ayaw siya pag-invest. Amen? Sa mga material lang. Kung dili, labaw sa tanan, sa espirituhanon nga paagi, balag walay cellphone. Balag walay mga libro, basta na original libro. Amen ba? Diya na to i-invest kita mga hungry parents kay gusto na to nga makabaton sila sa espirituhanon nga mga butang. Amen? Palakpak mga parents. Hallelujah. Kasi mga young people dali, tas kamot. Young people, campus leader, juniors, ito mga nagtamburin. Amen? Di ta ganahan hungitan sa ginikanan. Kaya nga naman, dakok na kuma. Listen very carefully. I want you to know, dakok na ka o dili tanan butang ihungit sa inuha. Mukaon po ka sa pulong sa Ginoo. Dili lang ka maghulat na hungitan ka. Amen? Because the Bible says, kung magtubo ka diha sa pulong sa Ginoo, it will give you success and prosperous life. Iaw mo na ang imong success, ang pagiging prosperous di ay wala tayo sa material things, na aday sa spirituhan na baagi. So magpagamit mo mga young people. Amen? From the left to the right, back to the front. Hallelujah when it comes about training, when it comes about righteousness. Can I get some amen? Amen? Spiritual things really matters. This is my prayer today. Ang kagutom ba ni mo karon, mo ba na nagtinguha sa imuha, na gusto yun ka, o nangita yun ka diha sa Diyos. Karon na buntag, samtang kita matampo. I want you to know this, John 6:35. He is the bread of life. John 7 verse 37, nagpadayon diha makisunan, na kung busog ka, kung busugon ka niya, kung giuhaw pod ka, ingon sa diduol ka niya, o dili na kauhawog pa. Amen? Unsa man ang nagulat sa ato sa tumoy-tumoy? Unsa ang nagulat sa ato sa unahan? Sa dihan sa pagbalik sa Ginoo, unsa gipakita sa Revelation 7:16? No? Kitang tanan dili na uhawon o dili na pagahampakon sa adlaw ni sa bisan unsang kainit. Diha na takauban sa presensya o sa himaya sa Ginoo. Lapak na ito, Senyor. Mawag ganahan sa Ginoo. Kaya kung punon kaniya karon, tagbawon kaniya, uhawon na pong kaugma, gutumo na pong kauna, mukaon na pong ka sa iya ka. Pero ito na sa langit, makaigsuunan, dili na yun ka gutumon, munang nirikaon na kadaan. Amen? Kaon na ka, kaya di na ka mangitag pagkaon dito. Kaya sa langit, makaigsuunan, aduna na yun tinuod, lunlun ng kalibay, wala na kagutom, wala na kasakit, wala na init.
tanan himaya na sa Ginoo. Amen? And I want you to know, mabiska kita karon nagpadayon diha kay Lord, makadawat kita ni ini kung magpadayon kita sa pagpuno niya sa Banal na Espiritu. Amen? He will feed us and He will give us righteousness. Palakpakan na po si Lord.